Ang sarap sumamba sa Panginoon, ano? Lalo na alam na natin yung tagumpay natin sa Kanya. Amen. Sino dito nagtagumpay buong linggo? Sino yung hindi? Baba man yung kamay mo, brother. Lahat tayo tagumpay. Amen? Amen? Kasi alam na natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yan mawawala. Gustuhin mo o ayaw mo, nandyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Ha! Alam nyo, ang ganda po ng Sandali lang po. Okay. Ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Very common sa atin ito. Napansin ko lang. Lalo na tayo mga Pilipino. Gusto nyo malaman kung ano yun? Mamaya, malalaman natin. Amen? So bago po tayo magsimula, pwede ko bang hilingin kayong tumayo ulit sa pagbabasa ng Word of God sa araw na to? Thank you, Jesus. Psalm 66, verse 16 to 20. Come and listen, all who fear God, and I will tell you what He did for me. For I cried out to Him for help, praising Him as I spoke. If I had not confessed my sin in my heart, the Lord would not have listened. Ulitin natin yon. 18. If I had not confessed my sin in my heart, the Lord would not have listened. But God did listen. He paid attention to my prayer. Praise God who did not ignore my prayer or withdraw His unfailing love for me. Thank you, Lord. Palakpan natin si Lord. Thank you, Lord. Sa inyo, makakaupo na po kayo. Ganda. Ganda ng salita ng Diyos. Kaya laging magbasa kayong Bible. Eto na, nasa telepono na, ang liit-liit na. Mag-load na kayo ng Bible app. Amen. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin tungkol sa isang hari at ang kanyang pagsorry. It's about the king's repentance. Sabihin niyo nga, king's repentance. O parang may nagulat, bakit magsusorry yung hari? Di ba ang hari, ang utos ng hari, hindi nababali. So ba't siya magsusorry? Hari na siya. Malalaman natin. Baka may hari dito, ma-offend ha? Sinong hari dito? Hari ng padala. Okay. Pag-usapan natin si King Saul. Si King Saul ay isang hari na mga utos niya, hindi nababali, pero may nilalaman. May nilalaman yung kanyang saloobin. Eto na. Siyempre, ang kasama dito sa kwentong to ay si David. David and Saul. King Saul. Pupunta na tayo dun sa storya ni David na nagkita sila ng hari. Pero mag-flashback muna tayo. Si David ang pumatay kay Goliath. Tama? Kay Goliath. Si David ang nagpakalma kay Saul. Di ba? Nag-harp player siya. Anong ginawa sa kanya? Imbis na makalma, binato siya ng spear. Si David ang nagpanalo dun sa laban nila kay Goliath, kay Israelites, sa mga Philistines. Tandaan niyo yan? Okay. Etong si King Saul, isang magiting na hari, isang araw, tinopak. Sabihin nyo nga, topak. Masamang word ba yung topak? Online. Chat kayo, chat. Medyo may nababagabag sa isip niya, si Saul. Parang restless siya. Ito na. 1 Samuel 24, 1-15. After Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, David is in the desert of En-Gedi. So Saul took 3,000 able young men
from all Israel and set out to look for David and his men near crags of the wild goats. He came to the sheep pens along the way. A cave was there and Saul went into to relieve himself. Sandali lang. Doon muna tayo sa unang verse. Si Saul, merong bagong mission. His mission is to kill David. Ba't naman niya papatayin si David? Siya na nga yung pumatay kay Goliath. Tapos, napapakalma pa siya. Kung may topak si Saul, tapos ang gusto niya, patayin si David. Grabe namang topak yun. May ganun ka ba? Yung minsan, ang ganda-ganda na ng ginagawa mo. Bigla kang totopakin. Tignan mo yung katabi mo kung okay pa siya. Okay. So itong si Saul, ang naging mission niya ngayon sa buhay niya, ay dapat mapatay ko si David. Nagtataka ba kayo kung saan nagsimula yon? Isipin mo, hari na siya, tinopak pa, pressure. Sino dito madalas ma-pressure? Sa trabaho? Buti na lang, Lord, thank you. Walang na-pressure dito. Sa school, sino madalas ma-pressure? Wala pa rin. Tama yung simbahan natin, walang ka-pressure, no? Thank you, Lord. Kaso si Saul, na-pressure. Eto na. He came to the sheep pens along the way. Nabalitaan niya kasi si David nandun sa may desert of En-Gedi. Nabalitaan niya. So alam mo ginawa ni Saul? Ang ginawa ni King Saul, tumawag siya ng 3,000 men para patayin si David. Nag-iisang David, 3,000 ang nag-aabang sa kanya. Naramdaman niyo ba minsan yun? Nananahimik ka, may 3,000 pala nag-aabang sa'yo. Ayun, patay. He came to the sheep pens along the way. A cave was there, and Saul went in to relieve himself. David and his men were far back in the cave. The men said, eto na, beaten. So nagkita na sila. Si King Saul, sabi niya, andito si David, sigurado ako. So si King Saul, siguro na gusto niya munang magpahinga at mag-number 2, relieve. Wala namang banyo nun. Kaya yun yung mga cave. Sa Bible yun. Punta siya sa cave, pahinga muna siya to relieve himself, pahinga, para abangan si David. Nagtataka pa rin ba kayo kung bakit niya gusto patayin si David? Ako lang pala. Okay. Bale, alam ko yung sagot, andito eh. So si David, meron ng pagkakataon. So si King Saul, pumasok na sa loob ng cave. Pahinga na siya. Pahinga. Habang hinihintay ng 3,000 men na lumabas si David. The men said, eto na, kato yung mga kasama ni David David and his men were far back in the cave. So hindi alam ni King Saul na nandun din si David sa loob ng cave. Controversial. Si David, ilan lang yung kasama niyang tao. The men said, eto na, this is the day the Lord spoke of when He said to you, I will give your enemies into your hands for you to deal with as you wish. So sinabi ng mga kasamahan niya, eto na yung sinasabi ni Lord. Ang victory mo, pwede mo nang patayin si Saul. Andun Helpless si Saul kasi nagpapahinga Itong dalawang to, may buyo pa, Napakabuyo. Then David crept unnoticed and cut off the corner of Saul's robe. So, ang ginawa ni David, dahan-dahan, habang nagpapahinga si Saul, pinutol niya yung garment ng hari. Yung mukhang palda na garment, yung robe niya. Afterward, David was conscience-stricken,
for having cut off the corner of his robe. He said to his men, "The Lord forbid that I should do such a thing to my master." Sinabi niya dun sa dalawang buyo, hindi ko pwedeng patayin niya kasi tauhan din ni Lord yan eh, yung master ko. Kasi di ba si David ang warrior ni Saul? Kumbaga, master niya si Saul nung oras na yon. So, nakita natin yung respeto ni David kahit gusto siyang patayin. Kayo ba? Kung gusto ko yung patayin, re-respetohin niyo pa rin yung hindi ka na itutuloy. Malamang nagalit na kayo. Nagpatulfo na kayo. Ito po, gusto ko patayin, no? Patulfo. Pero si David, bilang malapit sa Diyos, kalma. Relax lang. Hindi kinakabahan si David. Kahit nandun na sila sa senaryo, 3,000 men were about to kill David. Pero si David, anong attitude niya? Relax, kalma. Hindi ako makikinig sa inyo, hindi ko pwede gawin. Kasi tao rin ng Diyos yan si Saul. Nagkataon lang siguro, tinopak lang siya na naman. Kasi yung unang topak niya, nung binato siya ng spear, hindi niya pinansin yun. May masamang spiritong nabagabag sa kanya eh. Malalaman natin kung anong masamang spiritong yon. Eto na, dito tayo bagay. Honestly, lahat tayo ganito. Minsan tinotopak ka din eh, di ba? Pag-usapan natin, huwag kayong magalit sa akin, nabasa ko lang. Tsaka may konting judgment. So si David, sinabi niya, afterwards, he was strict, okay? He said to his men, "The Lord forbids that I should do such thing to my master. The Lord's anointed, or lay my hand on him." So alam niyo yung respeto niya. For he is the anointed of the Lord. Kasi kahit tinopa ka pa rin, anointed ka pa rin ni Lord. Andun pa rin eh. Siguro meron ka lang stress level na hindi mo na-handle. With these words, David sharply rebuked his men and did not allow them to attack Saul. And Saul left the cave and went his way. So yung chance ni David nandun na, nakahiga eh. Helpless eh, naputol mo na nga yung garment nung hari. Eh lapit mo na no. Siguro ninja. Pwede na eh, andun ka na eh. Pero sa sitwasyon na to, naalala ni David na malapit siya sa Diyos. At hindi niya kailangan mag-alala kahit gusto siyang patayin, hindi niya kailangan mag-alala kasi alam niya, ang laban niya ay sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa kanya. Pero yung dalawang kasama niya, buyo. Buyo hindi buyok. Buyo. Mga buyo, di ba? Sige na, patayin mo na, andyan eh. Sige na, utangin mo na. Pwede ka umutang dyan, babayaran mo naman eh. Sige na, halika na, tikpan mo na to. Maraming buyo sa mundo natin eh, di ba? Maraming magsasabi sa'yo kung gawin mo to, gawin mo. Mas may alam pa siya sa'yo. Eh si David eh. Ikaw ay ikaw. Anak ka ng Diyos, mas alam mo yung gagawin dahil direkta ka kay Lord. Yung instruction niya, direkta, di ba? Yung commandment si Lord, put God first and love your neighbor. Naku, dikit to, promise. Yung put God first saka yung love your neighbor, dikit na dikit sa kwentong to. Kaso nahuli yun, di ba? Nauna ka to, Old Testament pa to eh. Kaya magbasa kayong Bible, guys. Sino nagbabasa ng Bible dito? Kung may trouble lang. Sino nagbabasa ng Bible kahit masaya ka? Yung wala kang iniisip na alalahanin. Sino nagbabasa? Ito to. Okay. Good, I thank you, Lord. So ito si David, andun na yung pagkakataon, pero hindi niya ginawa. Bakit? Kahit yung death threat niya, 3,000 ang gusto pumatay sa kanya, hindi pa rin niya ginawa. Kasi alam niyang mali. Hindi siya kaagad nagdidesisyon. Tinatanong niya muna si Lord. Saka alam niyang maling gagawin yun. Papatay siya ng tao na anointed din ni Lord. Mali.
Buti na lang, ganun si David. Eto na. Then, David went out the cave and called out, Saul, my Lord the King. Kita mo naman, papatayin na siya. Ang tawag pa rin niya, my Lord the King. Kita mo yung respeto. Nakita mo yung ugali ni David. Ang grabe yung respect level niya, 10.5. When Saul looked behind him, David bowed down. Naku, yumuko pa. Prostrated himself with his face on the ground. Talagang respeto. He said to Saul, why do you listen when men say, David is bent on harming you? This day you have seen with your own eyes how the Lord delivered you into my hands in the cave. Kita mo na. In-explain ni David, I had the chance to kill you. Andun na, nakaset up na eh. Di ba? You can do it anytime. Kaya lang, hindi yun ang instruction ni Lord. Ang instruction ni Lord, relax. Ako lalaban para sa'yo. Yung mga worries mo, akong bahala. Pero ang trabaho mo, relax. Magtiwala kay Lord. Si David nagtiwala kay Lord sa lahat ng sitwasyon, 3,000 men to kill him, relax. Iisang David against 3,000? 3,001 plus Saul? Siguro kung natuloy yung laban nun, 3,000 kuyog, tapos si Saul yung last. Kaya lang, relax. Sabi mo sa tabi mo, relax. Still lang, still. Be still. Some urged me to kill you, but I spared you. I said, I will not lay my hands on my Lord, small l, because he is the Lord's, big L, anointed. See, my father, look at this piece of the robe in my hand. Pinakita niya yung evidence na pwedeng-pwede na kitang patayin. I cut off the corner of your robe, but did not kill you. Talaga siguro si David, no? Tao din naman si David eh. Ini-stress niya talaga. Mapapatay na kita. Siyempre tao ka lang din. Hindi ka naman robot na kung walang feelings, di ba? Si David may feelings din. Siyempre yung ginawa ko ng lahat ng kabutihan sa'yo, gusto mo pa rin ako patayin, pero hindi kita pinatay. Hindi kita pinatay, pero konti. Hindi, wala siyang sabing konti na lang, ako lang yan. Kung ikaw siguro yan, no? Konti ka na lang. Nasingitan ka lang sa daan. Abuling kita. Hindi lang nabigay yung order mo na maganda. Manager. Ano pa kala mo? Love your neighbor. Tatandaan niyo yan? Love your neighbor. So si David, may the Lord judge between you and me. And may the Lord avenge the wrongs you have done to me. By my hands will not touch you. As the old saying goes, from evildoers come evil deeds, so my hands will not touch you. Ganda ng ugali ni David. Ayaw niyang magkasala sa harap ng Panginoon. Pero may chance na siya. Kung iisipin mo ngayon, pwedeng self-defense mo yun. Hindi ka makukulong. Yata. Kaya lang, deep inside, grabe siguro ang konsensya mo na, no? Mananakit ka ng tao. Kahit sinasaktan ka, si David, hindi siya nanakit pabalik. Kaya niyo ba yan? Sinaktan ka na ng kaibigan mo. Hindi mo siya mapatawad. Konti ka na lang. Kaya niyo ba yun, guys? Mga kapatid, nabangga ka lang. Hindi, 10 years kitang galit. Pinatawad na ka, sige, 9 years na lang. Kaya niyo ba yun? Tahimik ka. Parang kaya niyo ah. Kaya niyo ba yun?
Ako kinaya ko. Against whom has the king of Israel come out? Who are you pursuing me? A dead dog, a flea? May the Lord be our judge and decide between us. May He consider my cause and uphold it. May He vindicate my delivering me from your hands. Ganda ng ugali ni David, ano? Andun eh. Eto na, guys. Bago natin malaman kung ano yung ending, kilalanin muna natin, sino ba si King Saul? Sino si King Saul? Si King Saul, isa lang description sa kanya. He is a king. That's it. Sa loob ng kingship niya, andun na lahat ng kanyang kagalingan, katandyagan. Pero anong traits ni King Saul? Paano ba maging isang hari? He is God-fearing. He has compassion, loyal to his people, strength of character, humility, honesty, knowledge, leadership qualities, bravery, resilience, confidence, patience, trust, genuineness, and empathy. Yan ang traits ng isang hari. So kung meron ka lahat niyan, pwede ka mag-apply. Sino may kumpletong ganyan? Punta kayo sa White House. Yan ang traits ng isang hari. Kumpleto na, loaded. Kaya lang, dito siya nahulog. Ito yung kanyang downfall. Mamaya, tingnan muna natin yung character ni David. Sino ba si David? David has two characters in this story. He's the servant of a king and a man after God's own heart. He's the servant of the king and a man after God's heart. Ba't ang tahimik niyo? May sound ba ako, pre? He's the servant of the king and a man after God's own heart. Ang sarap ng gano'n, no? Kaya pala gano'n si David, mapagpasensya, mapagpatawad. Kasi kung yung puso mo malapit sa Diyos, hindi ka kagad nagre-react. Pasensya na, relax lang. Huwag mo muna ako patayin. Gusto mo pakainin ko muna yung 3,000 men mo, relax lang. Hindi. Pagka may nalaman na may nasabi lang sa'yo, "Uy, alam mo ba si ganito? Uy, si Joshua, ang taba." Ano? May nagsabing mataba ako? May ebidensya pa sila? Tumawag ka ng pulis. Makatawa naman itong mga nakaka-hurt, di lang. Di ba? Hindi pwede niyo akong ganunin dahil pastor ako. Mas malapit ako sa Diyos ng mga Diyos. Ganun ba ugali ni David? May topak yun. Pero wala kang topak. Wala. Nawala na. Kayo naman. Okay, go. So yun ang trait si David. Ang trait si David, he has a trait of a servant. He has a trait of a servant. He's God-fearing, humble, obedient, understanding of purpose, positive attitude, respect of others and personal accountability, empathy. Saan nagkakapareho si David at Saul? Empathy. Meron pa rin silang human touch. Kaya lang si Saul na-touch ng bad spirit. Lahat naman tayo may empathy di ba? Lahat tayo may awa sa katabi mo. Love mo yung katabi mo. Love mo ba yung katabi mo? Ano ba nangyayari? Love mo ba yung katabi? Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. With the love of the Lord. Empathy, may ano ka sa tao. Meron kang, what do you call this? Empathy. May grasya ka sa isang tao. Hindi ka mayabang. Anong opposite ng empathy? Apathy. Use empathy in the sentence.
alam mo, ako tsaka si G, pupunta sa mall mamaya. Pati ikaw, sama ka? Daddy jokes. Use empathy. Pati si Jassy sasama. Yun ang gusto nyo, may joke eh. Lola. Okay. Si David, malapit sa Diyos. Si Saul malapit din sa Diyos. Kaya lang, nung oras na yan, may isang characteristic at masamang spirito na kumapit sa kanya. Di ba may open doors tayo? Si Lord may open doors. Ang demonyo may open doors din. Saan tumitira ang kalaban? Ang demonyo. Ang demonyo wala siyang means to create anything. Kasi alam niyo, takot na takot kayo sa demonyo, pero talo na siya eh. Kaya lang meron siyang isang weapon na hindi niya kinreate, pero kaya niyang gawin. Sa utak niyo. Kaya niya magbulong. Saul, masyado na naman yan si David. Hari ka na pero siya yung bida. Pwede ba yun? Joshua, pastor ka na, kaya lang. Parang di ka naman napapansin. Alam niyo, may kwento ko sa inyo. Bilis lang. Nung una ako nagpastor, kasi late na ako nagpastor eh. Huwag niyo na ako, hindi, pwede niyo ako i-judge. Sige, pwede niyo ako i-judge. Nung inassign na po ako dito sa JCA, maging after ng PTC, nung pastoral training course, inassign po ako maging chaplain ng school. So ang handling ko po ay more than 900 students. Simula kinder hanggang grade 12. Kaya nung naging pastor ako, grabe pala no, yung pastor, magiging pastor, masaya. Kasi nakakapag-share ka ng God's Word eh. Kaya lang, mas dumadami pala ang bulong pag nagiging pastor ka. Sino gusto maging pastor dito? Nag-i-invite na nga eh. So, nung pagdating ko dito, nung first chapel ko, pagtayo ko dito, lahat ng mga bata, nakaganon sa akin. Bakit nandyan yung taga-JCA, si Joshua? So, in-explain ko sa kanila, naging pastor na ako, ganyan. Tapos, nung first day ko, hindi ko alam paano handlein yung mga bata kasi ang ingay. Tapos, may tumawag pa sa akin, Pastor, you're fat! Siguro deep inside, sabi ko, naano ko nito, kilala ko may-ari nito ah. Ang daming tumatakbo sa isip ko. First day ko medyo, nag-preach ako about David and Goliath. So, natapos ko siya. Hindi ko alam kung anong feedback nila. Tapos meron kami mga individual chapel na, kasi lahat yun sabay-sabay eh. Meron kami per group. Tapos alam nyo, may nag-evaluate sa akin, may nag-bash. Binash ka agad ako. Hindi daw ako theologian, kung ano-ano, kulang daw to, kulang daw this, kulang daw that. So 3,000 words pumasok sa akin. Alam nyo, grabe. Yung mga hindi ko ine-expect na magbabash, binash ako. Sabi ko sa sarili ko, teka lang, di ba Joshua Sebastian ako? Kinako sa sarili ko, di ba ako si Joshua Sebastian? Ako yung bunsong anak ni the late Jonathan C. Sebastian at the present Vicky Sebastian. At ang kuya ko'y architect. Hindi nila ako pwede ganituhin. Ako yata ang nag-simento ang isa sa mga sahig dyan. Alam mo yung pumapasok sa, alam mo yung parang syempre parang, excuse me, ako yung babashin nyo. Since church, nandito na ako. Paglabas ko sa tiyan, praise the Lord, kagad ang narinig ko. Hindi nyo ako pwede bashin. Sarili ko lang kinakausap ko ha. Baka, ganyan pala yun si pastor, huwag natin i-bash. Alam nyo, talagang ang bigat. Doon ko lang first time na
Ito na. Ito na naman. Doon ko first time naramdaman ang depression. Kasi parang, Joshua Sebastian nga di ba? Tapos binabash ako. Tapos yung mga nagbabash pa yung mga hindi naman bata. Sana kung bata nagbash sa akin, yung sinabing I'm fat, okay lang, lusot ka pa. Matatanggap ko pa siguro. Kaya lang yung matatanda na unexpected mo na magbabash sa'yo. May ganun ba kayong experience o ako lang nagiiyak dito? Di ba yung hindi mo ine-expect na pinautang mo tas di ka pala babayaran? Tita Mirla, nakaka-relate. Yung matagal mo ng kaibigan tas bigla ka na lang tatablahin. Ang tagal mong niligawan, busted ka din pala. So nabash ako. Alam nyo, una kong kinonsulta, syempre asawa ko. Nabash din ako. Hindi nabash. Nilapitan ko si G, sabi ko, G, kasi napansin niya, parang alungkot mo. Sabi ko sa kanya, eto basahin mo. Kasi minessage ako Eto basahin mo. Ay, grabe. Grabe naman. Ay, grabe talaga. Ay, super grabe. Sino to? Saan nakatira yan? Puntahan natin. Siyempre, she feels me. Di ba? Yan ang mga asawa. Pag binash ka, binash din siya. So sabi niya, huwag ka mag-alala. Mamamatay din niya mga yan. Hindi. Wala. Wala sinabi ka na. Wala sinabi ka na. Sinabi niya sa akin, relax ka lang. Narinig ko na naman yung relax ka lang. Paano ka magre-relax kung binabash ka? Paano ka magre-relax kung tablado ka? Ikaw na nga ito nagmamagandang loob. Gusto mo lang namang gawin para sa ikabuti ng buong bayan. Tapos ikaw pa napasama. Hindi ka ba tutupakin nun? Kaya si King Saul, medyo nung binabasa ko ito, nararamdaman ko Kasi sabi ko, bakit tinopak si King Saul? Hari na siya. Nasa kanya na ang lahat Nasa kanya na ang lahat. Upwardly song. Di ba nasa kanya na ang lahat? Kaharian, mga tao, pagkain, lahat. Bakit siya tinopak? Nung binabasa ko to, nagsimula pala yun. Nung si David, tinalo niya si Goliath. Hindi pa doon. Siyempre, nagulat siya. Isang bata, tinalo ang isang higante. So, nung una niyang, babasahin niyo na lang sa Samuel, nung una niyang pumayag siya kay David na labanan si Goliath, pinahiram niya yung kanyang tunic, yung armor, saka sword. Kaya lang si David, he said, I cannot do this. Kasi ang laki. Si David bata Siguro doon nagsimula yon. Parang si Hari, binigyan kita ng armor, ayaw mo? Pagpapalit mo sa bato. Wala sa Bible yun Inano ko lang, ine-internalize ko lang. Kung saan naggaling yung topak ni Saul. Tapos yung second, di ba na ano siya nang nababagabag si Saul, masamang spirito. Sabi, si David, harp player yan. Baka pwede natin padala sa iyo. So habang na si Saul, napoposes yata nagtugtog si David, kumalma. Kalma. Overly song ulit. Kalma lang, kalma. Kumalma si Saul. Kaya lang ginawa ni Saul, binato pa siya ng spear. Doon na nagsimula. Kasi alam nyo, hindi tanggap ni Saul yung success ni David. Hindi tanggap ni Saul. Ba't ako naiiyak? Tanggap ko naman. Kalma. Eto na, dito na nagsimula. Sinabi kasi ng mga tao sa paligid,
ito na yung highlight ng preaching natin. 10 o'clock pa lang, aga ko talaga mag-preach. Ito na, nawawala lang. Pero ito na. Sinabi dito, kung paano nagsimula o nag-escalate yung galit ni Saul. Sabi, this jealousy escalated when the women of Israel sang. Naku, weakness pa naman ng lalaki, mga women. Mga women, di ba, laging tama? Hindi nyo alam, last yan. Ang mga babae, hindi nagkakamali kasi meron kayong tama. Yun lang yung explanation ko last Sunday. Pero lalaki, kami magaling. Galing-galing mo. Okay, forward lang yan. Okay. This jealousy escalated when the women of Israel sang, Saul has slain his thousands, and David tens of thousands. 1 Samuel 18:7. So si Saul, thousands lang. Siguro na naririnig niya, Saul has 10,000. Tapos si Saul has 10,000. But David has 10,000. Mag-isip pa siguro si Saul, ano bang mas marami, 1,000 o 10,000? Sandali! Mas marami yung 10,000 ah. Ako yung hari. Ako dapat yung mas marami. Doon nagsimula ang kanyang jealousy. Jealousy, selos, envy, LV. Hindi, iba yung LV. Ang naging spirit na pumasok kay Saul ay inggit. Inggit. Sabihan ka ba naman nung 10 beses, inggit. Hindi ka ba naman mag-init ang ulo? Yung bata, naiintindihan ako. So, nangyari si Saul, sorry na, si Saul, naiintindihan, na pumasok, siyempre bilang tao, pumasok sa kanya yung inggit. Bakit siya nainggit kagad? Kasi hari ako. Hindi niyo ako pwedeng, basta lang 1,000. Dapat ako yung 10,000. Dapat ako yung maraming picture. Dapat ako yung maraming video. Dapat lahat ng picture ko nasa poster. Tapos si David, andun lang, paid out pa. Dapat ganun ako. Pastor ako, dapat ako yung sikat sa billboard. Manager ako ng ganitong kumpanya, dapat lahat ng background ko, mga tao ko lang. Kaya nung binabash ako, sabi nga ni G, okay na, relax lang. Napunta ka agad ako sa nanay ko. Ma, sumbong eh. Siyempre anak eh. Alam mo sa 1 taon, meron akong wild card. Pwede ako magsumbong sa nanay ko ng isa, once a year. Tungkol sa mga dito sa related. Punta ako sa nanay ko, sabi ko, Ma, tinan mo to, binasya ko ni... Sabi ni Mami, alam mo na nanay ko kalma lang. Malapit din siya sa Diyos yung puso niya. Ma, sinabi ganito. Pero yung mga kilay ni Mami para, talaga anak, sinabi nila yan? Ito pa siyempre ginagatungan ko na kasi siyempre one-time card lang yan One-time, big time lang yun, sayang. Ma, ito, tinan mo, basahin mo. Sabihin ko kaya kay kuya. Pag nalaman ng kuya ko to, mas lalo, hindi natin pwede yan ang daddy ko wala na Sinumbong ko lang sa tatay ko, pero 4:00 pa yata. Hindi, wala yan. So sabi ko, Ma, tinan mo. Alam sabi ni nanay ko, with all calm and loving, anak, pag-pray mo lang.
Kasi nung oras yun, grabe talaga. First time kasi ako nabash eh. Yung ginagawa mo naman maganda. Diba? Hindi nyo na naintindihan. Sinabi ko kasi iyak. -5 na naman ako kay Ate Weng. Pag nag-anniversary PTC, -5. Kasi first time akong nabash. Kasi ang alam ko dito, mabait ako eh. Ako yung good guy dito. Tapos gaganunin ka lang. Kaya lang ang mali ko, nagtanim ako ng sama ng loob. Kaya, alam mo sabi ng nanay ko, pag-pray mo lang. Yun lang, relax. Nihintay ko nga sabihin niya, mamamatay din yan. Di na sinabi. Sabi ng nanay ko, pag-pray mo lang, anak. Siyempre, baka may mga opinion din sila. Tanggapin mo din kung ano yung opinion nila. Alam mo yung narinig, ito seryoso namin ganyan. Tanggapin mo din kung ano yung opinion. Sandali. Umana na naman sa utak ko. Hindi kasama sa wild card yun ah. Tanggapin ko kung anong sasabihin nila. Kasi daw baka may napansin sa'yo. Basta do good. Alam niyo yung ginawa ko nun? Pag uwi ko sa bahay, nandun ako sa kotse, gabi na yan eh. Hindi pa ako umakyat. Pero alam na ni Gina na nasa bahay na ako. Doon ako sa parking. Ang ginawa ko nun, nag-aircon ako, sinarang ko lahat ng bintana. Talagang umiyak ako kay Lord. Lord! Ano ba itong nangyari? Hindi kita kine-question, pero bakit? Sa bagay, kine-question ko na rin, pero bakit? Ba't ko nararamdaman to yung mga taong inaasahan ko na nung pag-graduate ko na pastor, yung mga nagsabi sa akin, uy, dapat maging pastor ka. Sila pa yun. Bakit? Akala ko gusto niyo ako maging pastor. Alam niyo kung aangal na lang kayo, kay Lord na kayo mag-angs. Huwag na sa tao. Kasi yung tao, mabibingi lang yan sa'yo, madadamay mo pa siya. Yung 2 buyo ni David, buti. Ano yun siya? Diba? Pero kung nakinig si David doon sa 2 buyo, nagkasala si David. Ako, Lord, please. Umiyak ako kay Lord. Kasi parang first time ko naramdaman na parang nakakapagod. Naramdaman ko yung pagod, yung depressed. Parang, sinigaw ko talaga kayo. Alang huli kong prayer, naalala ko yung sabi ng nanay ko, pray ka lang, relax. Alam mo yung sinabi ko kay Lord, give me peace that the world cannot understand. Lord, give me peace. Kahit sumisigaw ako, give me peace. Wala pa, give me peace. Tapos tumawag si G. Di ba nandiyan ka na sa park, sandali na, humingi pa akong peace kay Lord. Give me. Okay lang humingi ng peace kay Lord, tao ka lang din eh. Hindi ka naman perfecto na pag sinabi ng tao sa'yo, pray ka lang, okay lang yun. O sige, okay na ako. Hindi eh, may pakiramdam ka pa rin eh. Parang si Saul, tinopak lang. Si Saul, hari na, tinopak lang. Hindi nga siya pinatay ni David kasi alam ni David na kahit yung hari tinopak, anointed pa rin siya. May mga moments lang talaga tayo. Ito na. Huwag ka papadala sa moments mo. Okay pa ba? Okay pa. 10:16 pa. Grabe, ang galing. Si King Saul, nagrepent kay David. When David finished saying this, Saul asked, "Is that your voice, David, my son?" Biglang bumait. Siguro, nagkulong din siya sa chariot niya. Si Saul, naku, yari ako, Lord, mukhang papatay na ako. Hindi, wala yan, ako lang yan. So you are more righteous than me, he said. You have treated me well, but I have treated you badly. Nagre-repent na siya kay David. Ganun mag-express ang hari.
Siyempre, hari kang hirap magpakumbaba, di ba? Kasi ikaw nang the main man eh. Ikaw ang manager, ikaw ang CEO, ikaw ang OOO. Tapos ako'y magpapakumbaba sa'yo? How dare you? You have just now told me about the good you did to me. The Lord delivered me into your hands, but you did not kill me. Utang na loob niya, no, kay David. Grabe. So David gave his oath to Saul, and Saul returned home, but David and his men went up to the stronghold. Eto na. Okay pa ba? Tuloy ko pa? Okay pa sa'yo? Wala sumasagot Sige, siguro okay na yan. Alam niyo yung pagsigaw ko doon, sabi ko, Lord, give me the peace that the world cannot understand. Lord, please, kapayapaan. Yun ang hinihingi ko lagi pagka medyo na-stress ka eh. Kapayapaan. Hindi ko hinihingi, Lord, patawarin mo sila. Yung mga nagpasakin, patawarin mo sila. May araw din sila, mga anong araw kaya yun, Lord. Huwag ganun. Hingi ka ng kapayapaan mo. Hayaan mo sila mag-bash. Bash lang naman yun eh. May tick. Bash lang naman yun, di ba? Hayaan mo sila mag-bash. Hanggat hindi ka sinasaktan physical, pwede ka magsumbong sa polis. Physical na eh, di ba? May mga legalities tayo. Pero hanggat mga word, ikaw, 10 lang nakuha mo. Ako, 11. Hayaan mo na sila mag-bash. Bash all you want. Kasi, pag malapit ka kay Lord, and putting Him first in your life, ang basher, andito lang yan. Ang challenges, andito lang yan. Pero hindi ko sinabing mawawala yun, ha? Hindi mawawala ang basher, hindi mawawala ang challenges sa buhay. Kasi buhay ka pa. Kung gusto mo na mawala ang basher at challenges sa buhay, kasi buhay ka pa. Tandaan nyo, hindi mawawala. Nasa mundo tayo eh. Kaya nga kailangan yung malaman ang pag-ibig ng Panginoon. Para kahit ano, kahit yung pinaka-best friend mo, meron akong Lord eh. Alam ko yung worth ko sa Kanya. Alam ko yung halaga ko. Ba't ako magpapadala sa'yo? Ikaw ba nagpapakain sa akin? Oo. Ay, ganun ba? Ikaw ba bumubuhay? Hindi, si Lord. Yung una mo palang hininga sa umaga, nag-toothbrush ka man o hindi, pag-ibig na ng Diyos yan sa'yo. Kaya ako kasi mag-toothbrush ka bago matulog. Para yung pag-ibig ni Lord, mabango. Kaya si Saul, tinopak lang. Huwag niyo na i-judge. Kaya lang, hindi rin. Alam mo, pag may tinopak ang isang tao, si Lord nang bahala sa topak niya, huwag mo na pakailaman. Ang pakailaman mo na hindi ka nagtanim ng galit. Si Saul nagtanim ng galit eh. Meron siyang unforgiveness. Doon nagsimula, unforgiveness, pride, jealousy. Ulitin ko yun. Unforgiveness. Wow, babait ng mga tao dito. Unforgiveness, yung mga ginawa siya sa past, nung bata ka, nung matanda ka, nung tumatanda ka pa lang. Unforgiveness, hindi mo mapakawalan, hindi ko mapatawad. Nagkaapo ka na, hindi ko pa rin mapatawad. Kulang ka ng 8.50 sa akin. Tatandaan kita. Unforgiveness, pride, jealousy. Sa bagay, may rights kang mangyari yun. Kasi tao ka lang eh. Kasama sa freedom mo yun. Kaya lang magpapadihado ka ba? Sa pride? Sa unforgiveness? At jealousy? Papalugi ka ba sa sarili mo na buong araw malungkot ka? Iniisip mo yung tumabla sa'yo. Iniisip mo yung umutang sa'yo. Kasi ba't mo kasi pinautang? Hindi ko talibabayan. Iniisip mo yung
namura ka. Inisip mo yung hindi ka sinali sa laro. Minaliit ka. Minalaki ka. Minedium ka. Papalugi ka ba dun? Ang saya-saya ng buhay. Kaya si Saul, tinopak lang. Buti na lang may David to show Saul the love of God. Andun Kaya nung nagrepent siya sa servant niya, si David, nagrepent siya, parang, sorry na, ikaw talaga ang malapit sa Diyos. Yun yung sinabi kay David May chance mo patayin pero hindi mo ginawa. Pasalamat siya. Kasi nakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Yung pagkakataon na yun. Kaya dapat makita natin. Yung pag-ibig ng Diyos, makita niyo muna. Love God first. Tapos love your neighbor. Yung pala ibig sabihin nun. Kaya pala yun yung commandment sa atin nung dumating na si Jesus. Nakita natin ng Old Testament, yung mga nangyayaring kung ano-ano. Nagkaroon tayo ng New Testament and Jesus saved us. So you have to put Him first and love your neighbor. Tama na yung unforgiveness, patawarin mo na. Pakawalan mo na kung ano man. Hindi ka naman naputulan ng kung ano-ano. Kung kuryente, di report mo. Kung na-jumper ka, report mo. Pero hanggat kaya mong patawarin mo na. Wala naman siguro ditong 3,000 na may nag-aabang. Si David nga napatawad niya. Respeto. Eto na, mabilis lang. Kaya pa. Okay. Thank you, Lord. Si Saul, mabilis lang to. Merong levels of jealousy. Gusto niyo malaman kung nasa jealousy stage na kayo? Parang ayaw niya. Ito lang, mabilis lang. Kasi it applies to us Kaya sabi ko sa inyo, itong pag-uusapan natin ngayon, lahat tayo involved. Kasi bilang Pilipino, mapagmahal tayo Hospitable tayo. Kaya lang, ang bilis nating mainggit. Ako lang po ba yan? Pag may nakita kang isa, huy, bago shoes, nice. Aapakan mo pa. Puting-puting shoes, aapakan mo. Anong itsura mo doon? Ito, number 1. Sulat nyo para baka ito na. Pagka ito na yung mga signs ng jealousy, mangutob na kayo. 3 levels of jealousy. Number 1, the smiling smear. Diba? Yan, diba? Uy, bro, kamusta? Ito, galing akong Antipolo. Ito, may bibingka ako. Laki, Kasi parang, parang may gusto lumabas. Smiling smear. Tandaan niyo yan. Seryoso to. Mas malaki kaya ang bibingka sa amin. Number 2, dogmatic. Uy, bro, kamusta? Galing ka? Alam mo ba? Kinamusta ka lang buong buhay mo, kinuwento mo na. Alam mo, I have this Louis Vuitton, I have this, I have this Balenciaga, nag-high lang ako sa'yo, bro. Kaya nga, pag masyado ka ng bangka, manginig ka na. Relax lang. Number 3, mumbling anger. Ito na, 3rd level. Hoy, tol, kamusta? Ano sabi mo? Wala ako sinabi. Pero katabi mo pa rin siya. Oh bro, ang ganda ng shoes ko, tinan mo. Pag naggaganan na kayo, pumasok na kayo sa kotse nyo, sumigaw na kayo, Lord! Peace that the world cannot understand. Delikado. Pag nag-ipon yan, ito na ang pinaka. Sa 3 ito, magiging syndrome nyo to, ang bucket C. Alam niyo yung bucket C syndrome?
Napag-aralan to ng mga dalubhasa. Bakit si ganyan? Bakit si ganyan? Bakit si ganyan? Bakit siya? Bakit siya? Bakit si? Bakit si? Bakit si ganyan? Kung hindi ka na lang maging masaya. Bakit si ano? Bakit si ano? Parang may napanood nga ako sa YouTube. Kasi may kami na din Justice ng tsaka ni Jonavic ng mga towing. Yung sa YouTube, yung mga tinotow. May isa dong mama, galit na galit. Bakit si ganito? Bakit si ganito? Bakit si ganito? Bakit yun? Hindi nyo tinaw. Bakit ako nang tinaw nyo? Sir, relax. Sabi ka na nung officer. Ano bang nahuli sa inyo? Yung e-bike ko, kinuha. Bakit yung mga kotse hindi nyo ito? Ito nyo lahat yan. Tow. Sabi, sir, hindi po tinotow ang e-bike. Pwede na pa kayo umalis. Kasi kayo naninisi ka ng ibang tao. Hindi ka na lang mag-relax. Pag-pray mo, sana wag akong matow. So, bakit si syndrome? Tandaan yan. Sabi sa James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find, kayo magbasa. There you find, naku, sakit pala to, guys. Gusto niyo ba magkasakit? Healthy natin. Magkaka-disorder ka. And every evil practice. Ayoko nga maging evil. Kaya mabait na ako eh. Relax ako. Yung nag-bash sa akin. Bakit hindi na? Pinadalan ko ng pizza. Sila na magluluto, pero pinadalan ko ng pizza. David succeeded because, ito na guys, because of his humility. Humble lang. Pag malapit ka sa Diyos, hindi to religion. Kung may first timer tayo dito, hindi to religion ha. Kung malapit ka sa Diyos, may relasyon ka sa Diyos. At ang relasyon mo sa Diyos, doon ka umaasa, doon ka kumakapit. Doon ka nagsusumbong, doon mo ilabas yung angst mo. Okay lang kay Lord yun kasi Panginoon siya, kaya niya. Huwag mo nang storbohin yung kapitbahay mo. Hoy, alam mo ba si ano? Hindi ako nag-church sa inyo. Paano? Hindi na siya nag-church. Hoy, alam mo ba si dadamay mo pa yung nananahimik? Chichismisin mo. Ano ka ba? Sabi mo sa katabi mo, ano ka ba? Pero si David succeeded because of his humility. Gusto niyo malaman kung humble ka? Huwag mo i-announce na, humble ako. Hindi pwede yun. Patay ka dun. Eto na. Mapapansin mo yung tao kung humble, kung meron siyang morning smile. Di ba? Pagdating pa lang dito, yung mga ushers natin, palapakan naman natin yung mga ushers natin. Pagpasok nyo pa lang dito, hi sir, hindi mo naman alam kung ano yung pinagdaanan nila. Kung nakasakay ba sila ng jeep kagad o naubusan ng gas o hindi nyo naman alam, kinakamusta niya ba yung mga ushers natin pag kumakamay kayo? Di ba sila lang, hello? Ikaw dapat, kamusta araw mo? Naubusan kayo ng gas? Hindi nyo naman inaalam eh. Pero yung smile na, di ba? Hello, kamusta po? Welcome po sa JCSG. Lumuluhan. Kamusta? Ano na ito? Tears of joy. Meron kang morning smile. Pag umaga pa lang, thank you, Lord. At may hinga pa ako, buhay pa ako. Thank you, Lord, buhay pa ako. Yung pa lang, panalo na. Number 2, less talk, less mistake. Ang malapit sa Diyos at ang humble, relax lang, quiet lang. Si Joshua, di ba? Quiet lang. Ako, quiet. Di ba? Let God do the works. Alam naman ni God kung kailan ka dihado eh. Masyado ka nag-aalala. Patawad ka. Relax lang. Less talk, less mistake. Yan ang turo sa amin ng tatay ko. The more you talk, the more you release kung ano man. Pero less talk, less mistake. Kay Lord mo na lang ibigay lahat na. Number 3, ito maganda. Meron kang stealth mode.
Alam mo yung sa army, di ba, mayroong airplane na stealth jet? Hindi mo mararamdaman na nandun siya. O kaya yung pinag-uusapan natin, yung eagle. May stealth mode yung eagle. Hindi mo mararamdaman, nasa taas siya ng clouds. Hindi niya nararamdaman yung bagyo. Hindi niya nararamdaman yung ulan. Kasi hindi na niya kailangan maramdaman yun. Stealth, relax lang. Stealth. Just hover around. Let God do the work. Just fly. You're above the situation. Siyempre, tao ka lang, naramdaman yung situation, pero try to be above the situation. Kasi God will fight for you. Actually, God won't fight. God will solve your problems. Siyempre, may timing. Alam mo namang, ganun na kagad. Minsan, may ganun. Minsan, meron ding timing kasi you're healing. Nagets nyo? Minsan, Lord, ba't ang tagal naman ng mga sagot nyo sa akin? Kung nagalit ka pa kay Lord, wala naman siya kinalaman sa pinagagawa mo sa buhay mo. Siyempre, minsan, hindi ka agad nagkakaroon ng solusyon kasi meron pang healing na nangyayari. Gagamutin ka muna. Sumigaw ka muna sa loob ng kotse mo. Magsumbong ka muna kay Lord kung ano ba yung nararamdaman mo. Kaya lang, ikaw lang. At si Lord. Stealth mode. Just hover. Hover around your situation para makita mo kung yung solusyon na bibigay sa'yo ni Lord. Hindi yung meron ka ng, may sitwasyon ka na, bilang, alam mo, actually bad trip yan eh. Uy, alam mo, ganyan. So yung sinabi mo, wala na. Let God do the answer. Diba? Si Lord. Tiwala lang kay Lord. Kaya God first, love your neighbor. Ganda. Parang tumahimik na naman. Sa bagay, stealth mode. Shh. Stealth mode. Pag may problema, bigay mo muna kay Lord. Okay? Pag may problema, may sitwasyon, Lord muna. James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Humble. Tuloy niyo na eh. Sige na, huwag na. After removing Saul, He made David their king. Acts 13:22-23. After removing Saul, He made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. From this man, the descendant of God has brought to Israel the Savior, Jesus, as He promised. Amen. Napakabait ng Diyos. Kaya ang lesson natin ngayon, relax lang. Huwag ka nang mayabang. Kung may angst ka man, ibigay mo muna kay Lord yan. I'm sure may sagot kagad yan eh. Ang number one lesson dito, magpatawad ka, kapatid. Learn to release and forgive. Release and forgive. Release and forgive. Doesn't matter kung bata, nasaktan ka, teenager, matanda ka na. Huwag mo nang itago yan, kupkupin. Release mo lang. Yung mga expectations mo, bigay mo kay Lord. Para pag hindi nangyari expectations mo, hindi ka magagalit. Expectations mo yan eh. It's okay to expect something. Kasi ito nga yung freedom na binigay sa atin ni Lord. We get hurt, we get yung passion natin, tapos minsan may mga expectations. It's normal. Kasama yan sa pag-ibig ng Panginoon eh. Hindi kanya kinokontrol na parang robot. Pero ang gusto ni Lord, bilang anak ng Diyos, lahat ng expectations mo, bigay mo sa Kanya.
and forgive. Forgive. Marami pa siguro dito na hindi nakaka-release. Tandaan nyo yung mahirap magkupkup ng galit. Masamang espiritu yan. Patawarin mo na kung kaya mong patawarin. I'm sure kaya mong patawarin. Kaya si David, plus 10 kay Lord. Dapat plus 10 din tayo. Ang pag-ibig ng Diyos dapat sa puso natin. God first, love your neighbor. Tayo po tayong lahat. Can you say this? That only compassion, say it out loud, that only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Say Jesus Christ. Lasio, say his name. Say Jesus Christ. Thank you for giving your life for me. Say it out loud. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Say, thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayon ang buhay ko